guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Shen. So for today's video, I will be sharing with you guys my experience as a nurse here in Singapore for almost 4 years na this 2026. Because I started way back 2022. So without further ado, let's get started! So nag-apply lang naman ako sa agency, which is merong ka-tie up yung agency na yun na hospital dito sa Singapore. Then, bago ako mag-officially start ng day 1, pinapunta na nila ako dito for 2 weeks prior I start. Kasi, ang sabi nila, for me to familiarize daw ng surroundings, yung mga transportation, paano pumunta sa hospital. And then, within the span of 2 weeks, doon na din ako nag-medical, nag-process ng work pass. And at the same time, gumala-gala na din kami ng mga batchmates ko dito. So, yung batchmates ko, almost, siguro nasa 30 kami. Medyo madami din kami, guys, that time. Before kami mag-start ng day 1, binigay na sa amin yung mga assignment namin kung saan kami naka-assign na ward. Like, for example, ICU, General Ward, OR or OT, ER or ED. Ang tawag nila dito is ED and OT. So, nung nalaman ko na ICU ako, guys, doon ako na-assign. Syempre, kinabahan ako kasi iba naman yung practice nila dito, di ba, compared sa Philippines. Although, ang experience ko naman sa ang experience ko sa Philippines bago pumunta dito is nasa ICU na talaga ako. So, alam mo yun, may idea na din ako ng konti kung paano yung mga ginagawa nila dito sa Singapore. Dito din guys, iba't iba pala yung ICU nila dito. Hindi lang yung general ICU na katulad sa atin sa Pinas. Meron silang medical ICU, surgical ICU, cardiac ICU, at yung NCID ICU. So ako, napunta ako sa cardio ICU or sa CICU ang tawag nila. Sa unang buwan ko sa ICU, meron silang binigay na checklist guys. Ang kapal ng checklist namin. Grabe. Nakakaiyak. So, within 6 months, yung checklist na yun, kailangan naming matapos. So, ang mga nakalagay sa checklist na yun is kung paano mag-admit, mag-discharge, mag-intubate, ventilator settings, active alarm settings, venipuncture, mga sedation, mga ganun. Kasi ang dami guys na nakapaloob. Pero bago mo naman papermahan yon, meron din silang ino-offer na different courses. Yung courses na yun, like for example, mag-insert ng IV. Di ba sa atin, wala namang masyadong training like for IV, di ba? Basta maka-insert ka, pwede na yon. Pero dito pala, kailangan mong umattend muna ng course program bago ka maka-officially insert ng IV for yourself. So, grabe talaga dito per protocol. Like, dapat step 1, ganito, step 2, step 3, step 4. So, by protocol talaga sila. Hindi pwedeng step 1, then punta ka agad ng step 4. No sa kanila yon. So, since sa ICU ako na-assign, meron din kaming special checklist na binigay nila sa amin. Meron din kaming special courses like yung ECC. So, yung nakapaloob sa ECC course is ventilator settings, more on respi, pharmacology, active alarm, tsaka may isa pa, nakalimutan ko na guys. Marami din silang ino-offer na mga certificates dito, like yung ACLS ang tawag sa atin, pero dito BCLS ang tawag nila dito. Kailangan mo din makapasa or kailangan mong mag-undergo sa mga trainings na yun. So, medyo hindi ako prepared sa part na yun na kailangan palang ulit mag-aral at mag-undergo ng mga training, yung mga course, at kailangan pa magpa-checklist. So, yung checklist na yun, ang pipirma is yung preceptor mo o kaya yung mga senior or sister. Sister ay supervisor. So, ang tawag namin dito, sister or brother kapag lalaki. Tapos dito guys, hindi uso yung ma'am, sir sa mga senior. Like for example, di ba sa Pilipinas, pag senior mo, ay ma'am, ay sir, ganito. Dito hindi. Kapag mga ibang lahi, tawag lang is by name. Pero sa mga kapwa Pilipino, ang tawag namin is ate, kuya, ganon. So, alam mo yun, mafe-feel at home ka din kasi parang ate, kuya yung tawag mo. Ayaw nila nagpapatawag ng ma'am o sir dito. Yung preceptor ko naman is Burmese. Grabe. Hindi naman grabe, pero ang hirap kasing intindihin ng salita nila in general, yung mga Chinese, mga Malay, masyado silang Singlish. May one time pa nun, syempre bago pa lang ako, tapos sabi nung preceptor ko, mesin. Mesin daw. Sabi ko, hindi ko maintindihan na ng mesin. Sabi ko, pwede mo bang isulat? Tapos nang sinulat niya, medicine pala, guys. Medicine pala, parang, oh my God, ma-overcome ko ba to? Kasi ang hirap intindihin ng salita nila. Tapos, nung bago pa din ako, hindi yung consultant magra-rounds each patient.
Then, nagra-round sila sa patient ko. Grabe, nung nagsasalita yung consultant, halos wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Tinanong ako ng preceptor ko, sabi, oh, may naintindihan ka ba? Sabi ko, wala, ang bilis niya kasi magsalita, hindi ko maintindihan. Ganun. Going back sa checklist, medyo nakaka-stress siya. Kasi kapag hindi mo siya natapos ng 6 months, kailangan mo mag-extend ng another month. Ako, parang nag-extend ako ng 1 month. So, natapos ko siya ng 7 months. Kailangan mo talagang matapos yun, especially sa akin, kasi nasa special area ako, di ba, ICU. Kasi kapag hindi ko natapos yun, or kapag hindi ko siya naipasa, ililipat nila ako sa general ward. O, di syempre, parang ayoko namang malipat kasi naka 6 months na ako doon, di ba? Tapos ililipat pa ako. So, pinurso ko talaga na matapos talaga yung checklist. Work-wise, ang patient ratio sa amin, sa hospital namin is 1:2. 1 nurse, 2 patients. Tapos kapag high dependency naman, ang high dependency, step down siya ng ICU. Ratio nila is 1:3-4. Then kapag general ward nurse ka, ang ratio is 1:6-8 patients. Pero kapag night shift ka sa general ward, 1:10-12. Medyo mas marami yung hawak mong pasyente. Alam niyo, buti na lang guys, sobrang babait ng mga Pinoy na nakasama ko talaga sa ward ko. Malaking tulong sila sa akin nung bago pa lang ako. Kasi syempre ICU nakaka-stress. Although experience ko na yun sa Pinas, pero iba pa din talaga yung ICU nila dito guys. Ang daming mga machine, iba't ibang mga lines, mga monitor. So nakaka-stress, diba? Nakaka-culture shock. Especially syempre nakikihalubilo ka sa mga iba't ibang lahi na hindi mo naman kakilala. But so far, sa tulong ng Lord, nakayanan ko naman tapusin yung checklist ko. Then, ang may papayo ko lang din siguro sa inyo na mga gustong maging nurse dito is pakisamahan nyo lang yung mga ka-work nyo. Kasi kapag medyo nakuha mo yung timpla nila, alam mo yun, magiging okay yung pakipitungo nila sa'yo. Meron din ako mga pagkakamali sa ward. Siyempre sa duty, sobrang stress ka. Isipin mo yung pasyente mo, dalawa, intubated, bibigay ka pa ng maraming gamot, ang daming mga lines, kukuha ka pa ng blood. Along the way, ang mindset ko na lagi kong sinasabi sa sarili ko pag nagkakamali ako, doon ako natututo sa mga pagkakamali ko. And tomorrow is another day. Yun na lang lagi kong sinasabi, tomorrow is another day. Then syempre, nagpipray ako, gabayan ako ng Panginoon sa duty ko, araw-araw. Hanggang sa, salamat sa Lord, natapos ko naman yung checklist ko. At ngayon, magpo 4 years na ako sa ICU. So, going back sa mga colleague ko, kasi iba't ibang lahi nga dito, may Indian, Malaysia, Vietnamese, Burmese, galing Taiwan, halo-halo na din talaga, pero mostly mga Asian naman. Ang ginawa ko lang is, nakisama lang talaga ako sa kanila guys, hindi ako yung galing-galingan, hindi ako yung ay, alam ko na yan, alam ko yan, hindi. Ang ginawa ko lang is, alam mo, nagtanga-tangahan lang ako na, for example, kahit alam ko na yon since nasa bagong environment ako, papaturo pa din talaga ako sa kanila. Kasi, iba naman yung practice natin sa Pilipinas, diba? Iba din yung practice nila dito sa ibang bansa, syempre. Ang isa pang ginagawa ko is ginagalang ko sila, yun, parang binabati ko sila, good morning, good afternoon, pag uwian na, di bye-bye, hanggang sa naging kampante na ako, lalo na yung mga Pinoy na kasama ko, sobrang babait talaga nila guys. Wala akong masabi sa kanila. Sobrang palad ko talaga sa mga kawork ko doon. So ayun, yung mga na-share ko, mga konti pa lang yun sa mga experiences ko ngayon. Ang gusto ko namang sabihin sa inyo ngayon is yung schedule. So, ang schedule dito, ganun din, morning shift, afternoon shift, night shift. Pero ang morning shift, nag-start siya ng 7 a.m. up to 3 p.m. Then, ang afternoon shift, start ng 1 p.m. to 9 p.m. Ang night shift naman is 12 hours. Start ka ng 8 p.m. until 8 in the morning. Then, yung endorsement, o ang tawag nila dito is handover. Pag morning shift to afternoon shift, mag-endorse ka na ng 1 p.m. para may allowance ka pa, kunyari morning ka. Di ba hanggang alas 3 ang tapos mo. 1 p.m. pa lang, mag-endorse ka na sa afternoon shift. Para may allowance ka pa na kung may pending ka sa work, kung medyo mahaba yung endorsement, may time pa. Unlike sa Philippines, di ba? Ang schedule doon, morning shift 6 to 2. Afternoon shift, 2 to 10. So, 2 p.m., dun ka palang mag-endorse. What if mahaba yung endorsement mo? So, kailangan mong mag-stay back, kailangan mong mag-OT. Pero dito, nagbigay na talaga sila ng allotted time para sa endorsement or sa handover. Tapos, kada shift din guys, merong break time. So, ang morning shift and afternoon shift, 1 hour. Ang night shift naman is 1 hour and 30 seconds. 1 hour and 30 minutes. Kasi longer
period of working kapag night shift. And mas malaki din yung allowance mo pag night shift ka, guys. Share ko din sa inyo kung paano sila gumagawa ng roster dito or yung schedule na nakasanayan. Meron, di ba sa Pilipinas, hindi uso yung tumbling, pero dito, ganun yung schedule nila. For example, PM shift ka today. Kinabukasan, magmo-morning ka. Ganun yung schedule nila, parang PM, AM, which is medyo nakakapagod, pero since ganun nga yung practice nila dito, masasanay ka na lang din. Ang schedule ko naman ngayon, guys, is permanent night shift ako. So, mag-start ako ng Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. 4 nights yan. Then, Thursday, Friday, Saturday, yun naman yung day off ko. Which is medyo okay sa akin kasi although mahaba yung working hours, 12 hours, at least meron akong 3 days or 4 days na pahinga pagka day off ko na. Oo nga pala, babanggitin ko din pala yung charting nila dito. Hindi na sulat. Lahat nasa computer na talaga, pati doctor's order sila ng gamot, order ng dugo, lahat ng dialysis, ng intubation, as in lahat nasa computer na. So, kapag magra-round sila, hindi na yung katulad sa Pinas na, ayan, papel, ganyan. Dala nila is yung malalaking computer na, as in yung PC talaga ang gamit nila na yung may gulong naman, tutulak nila yon. Tapos bawat pasyente pupuntahan nila. Ganyan, ang galing guys, magandang experience dito sa Singapore, lalo na sa mga bagong nurses dyan. So, ina-encourage ko kayo na pumunta dito sa Singapore kasi napakagandang stepping stone po dito. Then, nagulat din ako kasi meron pala silang mga SN ranking, SN2. Next is SN1. Ang sunod naman sa SN1, SSN2, then SSN1. After mong mag-SSN1, pwede kang maging ANC, then after mong ANC is nurse clinician. Nurse clinician, yun na yung parang supervisor ka sa floor nyo, or yung tinatawag na sister. Pero guys, maganda kung mag-a-apply kayo dito is maka 2 years experience kayo sa Philippines. Kasi kung hindi, parang magiging enrolled nurse lang kayo. So, pag enrolled nurse, kailangan nyo pang ulit mag-exam bago ka maging staff nurse. Pero, mas mababa yung sahod compared sa SN. Kaya, mas maganda, bago kayo mag-apply, make sure at least 2 years experience. So, I think yun lang muna ang masashare ko sa inyo, guys. Very brief. Hindi ko na siya na-explain ng detailed. And if may gusto kayong malaman pa, just comment down below and I am happy to do another vlog, another session for you guys. And sa mga aspiring nurses, huwag kayong matakot na mag-apply dito sa Singapore. Just go for the goal, focus sa goal. And yun lang guys, if you like this video, please like, share, and comment. And don't forget to subscribe. Bye!